So sa video na to, di-discuss natin yung sample 1 gamit yung lahat ng method. Yung relative, instantaneous, centro, tsaka resolution. Simulan natin sa relative. Sa relative, unang step maglagay ng dot dito. Minsan given ni sir kung ano yun, minsan hindi. Kahit saan nilagay. Tapos meron gawang step by step na ito ay para sa relative steps in relative method. Yan, step ng relative method. So, para ma-explain yan, simulan agad natin. Ang given ay angular ito ay angular velocity ng ating link 2. Ito yung link 2. Tapos, ito ay yung degrees ng angle with respect to ground ng link 2. Dahil counterclockwise yan, yung motion nun ay paganto. Gumaganon. Yan, umiikot pa ganun. Ito yung bilis nito ay yung given na 100 radian per second. Tapos ito ay link 2. Ibalik ko yung angle. Yan. Di ang unang step sa ating relative velocity method, get the input V. Ang ibig sabihin ng V ay linear velocity. Kapag W, angular velocity. Dahil ang given natin ay angular pa lang, para makuha yung linear velocity, ito yun. Ang linear velocity daw ay W times R. Ang W natin, yung 100 radian per second. Ang hinahanap natin ngayon ay VA. VA kasi itong A yung nakakabit dun sa given natin na link 2 na umiikot ay equal sa W natin na 100 radians per second times dito sa distance mula sa A hanggang sa pinag-ikutan niya, which is O2. Di 4 yun. 100 times 4 ay 400 meter per second. Di meron agad A. Yun yung input velocity natin. Step 2. Pick another point that is connected to two known velocity. Okay. Bali, ang step 2, ito na yung hahanap tayo ng ibang point ngayon na susunod natin kukunin. Ang mga known velocity na natin ay A. Yun yung nakuha natin. Tapos yung ground laging known velocity kasi 0 yung velocity nun. Di ang known natin ay A, tsaka itong O2 at O4. Tapos, hahanap naman tayo dito sa mga unknown kung saan nakadikit siya sa dalawang known. Simulan natin sa C. Ang C nakadikit sa A na known na yan. Pero ito nakadikit din siya sa B, unknown pa. Hindi natin pwedeng kunin yung C. Itong D, nakadikit siya sa B na unknown din. Hindi natin pwedeng kunin yung D. Ang B, nakadikit siya sa A na known na. Tapos, ang O4 natin ay known na rin. So, ibig sabihin nun, ang sunod natin kukunin ay B. So, ang step 2, pumipili lang ng sunod na kukunin. Tapos, meron dyang condition. If collinear and rotate at the same point, magpo-proportionality tayo. Pero kapag hindi, magdodraw tayo ng velocity with respect to the two known value. Okay, itong ating B yung gagawin natin. Dahil ang known natin ay A tsaka O4, itong O4, B at A hindi collinear sa isa't isa. Ibig sabihin, hindi yun yung nasa condition natin na A, hindi ito. Hindi tayo magpo-proportionality. Dahil hindi ito yung gagamitin natin, yung B yung gagamitin natin. Draw its velocity with respect to the two known. Ang hinahanap ulit natin ay dito. Hinahanap natin ay BB. Tapos, i-drawing natin ay BB with respect dun sa dalawang known natin na A, BB with respect sa A, BB with respect sa ground. Ang ground natin ay O2. Ay dahil ground na yun, kahit hindi na natin lagyan ng with respect. So, kailangan lang natin lagyan ng dalawang line. Tapos, mag-i-intersect yan mamaya. Tapos, yun yung magiging gagamitin natin. So, i-drawing muna pala natin yung nakuha nating VA kanina. Para makuha yung drawing ito, ipa-perpendicular lang natin yan dito. Sa link kung saan siya nakabit. Tapos, dito tayo magsisimula kasi sa ground to. Ito ay ground. Ito ay ground din siya umikot. Yan. Perpendicular dito yan. Tapos, yung distance ito, i-scale natin to 400 meter per second. Minsan given yung scale, minsan hindi. Kunwari, 1 cm is equal to 100 meter per second.
Kapag given yung scale, yun yung gagamitin. Pero kapag hindi given yung scale, parang estimate nyo na lang kung ano yung kakasya sa papel. Hindi 400 meter per second. Magiging 4 cm yan pag in-scale. Yun lang. 4 cm. Tapos lagyan natin ng label yan na ito ay VA with respect sa ground yan. Tapos sabihin natin ito ay point A. Hindi ito literal na point A pero magagamit to para pag nag-with respect na sa velocity. Tapos balik tayo dun sa step 2 kanina. Ang gagawin daw natin, draw its velocity with respect to two known. Ito yung with respect to A tsaka with respect to ground. I-drawing natin yung BB with respect sa A. Ito yung A natin. Magsisimula tayo sa A kasi with respect sa A. Tapos, perpendicular natin sa link kung saan siya umikot. Di ito, counterclockwise naman. Yan. Ito, tsaka ito, may perpendicular sa isa't isa. Yan. Tapos, hindi pa natin alam ito kung gano'ng haba. Pwedeng habaan para, yan. Next natin ay ito naman, BB. Bali, ito yung ginagamit natin. Dalawang line lang to. Mag-i-intersect dapat yan. Itong BB, with respect sa ground, ito yung ground natin. Magsimula tayo dito. Tapos, perpendicular daw siya dito. Ito yung BB natin na umiikot sa ground. Kaya itong link to B to ground, perpendicular. Perpendicular. Yan. Tapos, pwedeng putulin yung linya, pwedeng hindi. Hindi, itong nakuha natin na to. Ito na ngayon yung BB natin. Ito yung B. Kaya BB, kasi BB with respect sa ground. Tapos ito naman, dahil ito ay B, tapos ito ay A, BB with respect to A. Yan. So, ito lang yun. Ginrap lang natin. Kinuha natin yung intersection nito. Ayusin na to. Tapos, na-drawing natin. Step 3, measure distance of intersection to the ground. Ang intersection natin kanina ito. Tapos, papunta sa ground, ito yung ground. Di-measure lang natin yan. 3.28. Eh dahil ito ay velocity ng B, ito na yung velocity ng B. Kasi itong line na to, yun yung haba nun. Meron na agad tayong velocity ng B. BB is equal to 328 meter per second. Yan, in-scale ko lang yan. After makuha yung velocity ng B, balik tayo dito. Masulat dito sa ating method, repeat step 2. Balik tayo step 2, pick another point that is connected to two known velocity. Pag pinili ba natin yung C, connected na siya sa dalawang known. Itong C na connecta sa A, known na yan. C na connecta sa B, known na din yan. Ibig sabihin, pwede na natin makuha yung C. Kanina hindi pa known yung B, kaya hindi natin makuha. Ngayon, known na yung B. Pwede na. Next natin ay tatanong natin kung collinear ba siya at rotate the same point. Ito bang A, C, at B ay collinear? Hindi. Di ibig sabihin itong B yung gagamitin natin. Draw its velocity with respect to the two known. So, dahil BC, hinahanap natin BC with respect sa dalawang known. BC with respect to A, BC with respect sa B. I-drawing lang natin ulit to dito. Mag-i-intersect yan. Tapos, yung intersection, measure natin papunta sa ground. So, ito yung A natin. Dahil with respect sa A yung muna natin gagawin. Simula sa A. Perpendicular dun sa dito, C to A. Kasi C yung hinahanap natin papunta sa A. Umikot siya sa A. Perpendicular. Tapos, ito namang C na pinaikot natin sa B. Ito yung BC with respect sa B. Dahil with respect sa B, simula tayo sa B. Tapos, perpendicular dito. Na C to B. Ito yung C to B. Yeah. Tsaka, ito ay perpendicular. Yan. Again, pag may dalawang line na, magkaka-intersection lagi yan. Yan. Tapos, ito na ngayon yung ating point C. Ito ngayon yung ating C. Yan yung C. Tapos, itong nakuha natin na to ay velocity ng C with respect sa A. Itong nakuha natin na to, velocity ng C with respect naman to sa B kasi sa B siya nakalikit. Or sabihin natin pinaikot. Ang next natin,
Hindi, tapos na tayo sa step 2, yung draw velocity. Measure distance of intersection to the ground. Yun na sila natin gagawin. Ito yung intersection, ito yung ground. Laging lalagyan natin ng linya lagi mula doon sa intersection to the ground bago tayo measure. Tapos, measure lang natin yun. 209. Dahil ito ay C to the ground, velocity ng C to the ground, ito na yung VC natin. Meron agad tayong VC. VC is equal to yung 209. 209 meter per second. Agad yung VC. Ang next natin, nakuha natin yung C. Meron tayong B. Next natin ay D. Ito bang D nakakonekta sa dalawang known value? Yung D nakakonekta sa B, known na yan. Nakakonekta din sa A, known na yan. Di, nalaman natin na D na yung sunod natin kukunin. Pipili tayo if collinear ba to at rotate the same point. Itong D, B at A ay collinear at nagro-rotate sa isang point which is A. Ibig sabihin nun, magagawa tayo ng proportionality. Sa proportionality, dapat ang gagamitin natin, dapat same yung velocity ng B at D. Same yung direction. Para mag-same yung direction nila, ang kukunin lang natin ay velocity ng B. Di ba dahil pinapaikot natin siya sa A, ang gagawin natin, velocity ng B with respect sa A, ito yan. Tapos, velocity ng D with respect sa A, parang ganyan yan. Pero, sa relative velocity method, analytical yung ginagamit. So, paano yung analytical? Ito yung gagamitin natin. Proportionality, yung B1 over yung distance over equals B2 over distance. Ang B1 natin, tulad na sinabi ko kanina, B1 at B2 dapat same yung direction. Ang same lang ang direction kapag itong B pinaikot natin sa A, tsaka D pinaikot natin sa A, same yung direction nun. Laging perpendicular. Di yung gagawin natin ay, mag-proportionality tayo. Yung BB, with respect sa A daw, di-divide natin sa distance mula sa A to B. Yung pinag-iikutan niya. Tapos, yung velocity ng D naman, with respect sa A, di-divide naman natin sa A din, papunta sa D naman. A yung pinaka-pivot point natin, tapos yun, i-measure natin yun hanggang doon sa point interest tayo. Yan. Ang velocity ng BA natin, makikita natin dito yan. Yan. Kapag mineasure natin yun, measure nyo, lalayo ko 3.86 or 386. Yung gawin natin, dito tutuloy ko to. Ang measure ng ating velocity ay 386 over yung distance mula sa A to B. Ito yan, yung 8. Hindi 8 ay equal sa VDA over yung A to D. 8 plus 4, di 12. Tapos, pwedeng gamitin yung shift solve, pwedeng ilipat yung 12 sa kabila. Ang magiging sagot dyan ay 386 over 8 12 di 579. 579 yung BDA natin. Hindi pa natin ito lalagay muna sa final answer. Kasi madalas sa mga final answer, ang kailangan yung with respect sa ground. Ito nakuha natin with respect sa A. Ngayon, pag nakuha natin yung BDA, drawing muna natin yun dito. Di ba, with respect sa A, simula ulit tayo sa A. Tapos, ano yung direction nito? Dahil perpendicular siya sa D, papunta sa A, kasi D yung hinanap natin, tapos umikot sa A, perpendicular yan dyan. Perpendicular. Yan. Kung mapapansin nyo, tulad na sabi kanina, dapat parehas yung direction ng BB with respect to A, tsaka yung VD with respect din sa A, yan. Parehas yan. Kaya nagkamera ng proportionality. Tapos, lagyan natin ito ng sukat. Yung nakuha natin sa calculate natin ng proportionality, 5.79. Ayan. Itong makukuha natin na to ay yung ating ito ay BDA or BD with respect to A. Hindi pa yan yung gagamitin natin sa mga final answer. Tulad nung kanina,
Kapag meron tayo ng intersection, i-measure natin papunta sa ground. Ito din i-measure natin sa ground. Yung dulo kasi nito, defined na. Kumbaga, may saktong sukat na to. Measure na lang natin ito pag ano. Yung sukat nito, ito yung ating magiging velocity ng D. Kasi ito yung point D natin. Ito yung point D, VD. Ay, ito pala yung D pala. Ito ay D. Tapos, itong line na to. Wait. Itong line na to. Ito yung velocity ng D. With respect sa ground. Yan. D ang 4 point. Idilagay lang natin yung sagot natin dito. VD is equal to 440 meter per second. Papansin nyo, nakuha na natin lahat ng velocity ng bawat point. Dito sa step natin, if all B is acquired, divide by distance to get W. Ito lang kapag tinanong sa problem na hinihingi yung W or yung angular velocity. Kung makita nyo dito, ang formula ng W is equal to B over R. B, simulan natin sa... Ang mga W pala, yung mga link, yung velocity ng link. Ang mga V naman, velocity ng bawat point, yung mga linear velocity. Kapag angular velocity, velocity ng link. Eh, tatlo yung link natin dito. Di tatlong velocity yung makukuha natin. Yung W2, W3, W4. Hindi, W2 muna. W2 is equal to, pipili ka lang ng kahit anong point na nakabit sa W2, tapos kunin mo yung velocity nun, divide distance. Hindi yung A natin, nakabit sa link 2. Given na nga pala to. Pero, i-try natin kung parehas. Di 400 yung velocity natin. Tapos, 4 yung distance nitong O2 to A. Hindi 100 radian per second. Rad per second. Yun na yung ano natin. Next natin, link 3. Link 3 is equal to, pili tayo ng kahit anong point dito sa link 3. Sabi natin point B. Kunin natin yung velocity ng B with respect sa kahit anong point din dito sa sa link 3. Sabi natin A. Edi, velocity ng B with respect sa A yung kailangan natin. Di, natin dito. Papansin nyo dito, dimension. Wala. Meron tayo dito. Ano mayroon dito? Space. Sketch ko to. Dimension. Yan. Ang value ng BB with respect to A ay 386. Ito yung 386. Yung BB with respect sa A, 386. Tapos, di-divide naman natin sa B to A, distance nun. 386 divide 8 yun. 386 divide 8 ay equal to 386 divide 8. 48.25. 48.25 rad per second. Yan. So, kung ginamit yung 386 over 8 kanina. Sa BBB. Okay, gagamitin nga rin pala. Sunod natin ay link 4 naman. Di W4 ay equal sa kahit anong point sa link 4 na may velocity, di B. Itong B, divide natin sa distance ng B papunta sa O4. Alam mo na yung value ng BB with respect to O4 or BB with respect to ground. Hindi yun ay ito yan, 328. Tapos ano yung haba nito? 9. Di 328 over 9. 328 over 9 equal sa 328 divide 9. 36.44. 36.44 rad per second. Yan. Nakuha na natin yung lahat ng linear velocity tsaka lahat ng tawag dito, angular velocity.
next natin gagawin sa sunod na video ay instantaneous. Up to 20 minutes.